Sining adlaw. Kag lain naman nga mensahe ang aton pagkatun-an sining nga kaagahon. Kag nagapati ako ang pulong sa Ginoo mag-lig-on, maghahatag sa aton sang pagpabakod adlaw-adlaw sa pag-atubang sa mga problema nga aton nga ginaatubang. Sa nagigat, gintunan naton about sa temptation of Jesus, kung paano siya ginsulay. Kaya may tatlo ka puntos sa pagpagindala. Number 1 is temptation of being self-sufficient. Kaya hambal himuayning bato nga tinapay. Kung kaysa apin naton ang kabuhi naton nagdepende sa mga butang diri sa kalibutan kung sufficient kita. Pero madamo mga tao nga sufisyente ang ilang pangabuhi, pero nabatyagan nila nga may kulang sa sulod. Kag inang kakulangan, inang emptiness na ginabatyag naton, Diyos lang gid ang makapuno sina. Hindi ang mga materials ng mga butang. Amo na nga kung kisa sa aton kaboy, masig naton nga daw may kulang ang aton nga kabuhi. Tungod kay ang Bible nagamban, man shall not live by bread alone. Sufficiente pagkaon, sufficiente materials ng mga butang, pero hindi ina matudtuod nga maghahatag sa aton sa pag-sustain ang mga material nga butang, because only God can sustain us. Number 2, boy, paliw ko na pakita. Ito, number 2. Temptation to be spectacular. Nung siling niya, lumpat ka. So makita natin diri ang tao gusto gid mangin nasiling naton nga kilala. Gusto gid ang tao mangin spectacular, celebrity. Pero nakita naton nga si Jesus naghambal na siling niya hindi pagsulaya ang imo Dios. So makita naton siling nga tinion. And number, to be powerful. Ang tao, uhaw sang gahom, uhaw sang pagkamang, sa ginatawag natin nga manggan. So makita natin na ina ka mga pagsulay kumon kag nagakatabo sa aton. So sining aga, we overcome temptation by the Word of God. So sining aga, bago naman atong topic, kag makita ini atong teksto sa Ecclesiastes